Isang mayamang negosyante ang nakatuklas sa isang babae at mga bata na lihim na naninirahan sa kanyang lumang bahay. Ano ang kanyang ginawa? Huminga ng malalim si Alejandro Andro del Rosario habang tinititigan ang kinakalawang na tarangkahan ng ari-arian na hindi na niya nabisita sa loob ng mahigit 15 taon. Sa edad na 42, ang negosyante ay isa na sa mga pinakamayamang tao sa Metro Manila. Ngunit ang simpleng bahay na ito sa isang liblib na bayan sa Laguna ay kumakatawan sa lahat ng gusto niyang kalimutan mula sa kanyang mahirap na pagkabata. Ngayon kailangan niyang ibenta ang lupang ito para sa isang malaking proyekto sa real estate na nangangakong dodoblehin ang kanyang yaman. Ang babaeng lumitaw sa pintuan ay halatang takot at sinubukang itago ang isang bata sa likuran niya. Napansin ni Andro ang kupas na tela ng kanyang rosas na bestida at ang paraan ng pagprotekta niya sa maliit na batang lalaki sa kanyang mga bisig, habang ang isang batang babae naman ay nakakapit sa kanyang maruming palda. Hindi niya maitago ang gulat sa kanyang mga kayumangging mata nang mapagtantong nabisto na sila. "Pakiusap, Ginoo. Maipapaliwanag ko po," sabi ng babae sa nanginginig na boses. "Paano kayo nakapasok dito?" Tanong ni Andro. Sinusubukang manatiling kalmado habang sinusuri ang kalagayan ng bahay na dapat sana ay walang laman. Ibinaba ng babae ang kanyang ulo habang mas hinigpitan ang yakap sa batang buhat niya. "Ako po si Elena. Mukha na po kasing abandonado ang bahay na ito sa loob ng maraming taon. Wala na po kaming ibang mapupuntahan." Tumingin si Andro sa likuran niya at napagtantong ang sala na dati puno ng alikabok at agiw ay mayroon ng mga palatandaan ng buhay. May mga damit na nakasampay sa isang improbisadong sampayan. Ilang kagamitan sa kusina ang maayos na nakalagay sa isang lumang mesa at isang manipis na kutson ang nakalatag sa sahig. Ang amoy ng simpleng lutuin ay nagmumula sa kusina. "Gaano na kayo katagal dito?" tanong niya. Sinusubukan pa ring intindihin ang sitwasyon. "3 buwan na po," sagot ni Elena. Halos pabulong na ang boses. Ang batang lalaki sa kanyang mga bisig ay marahil hindi higit sa 3 taong gulang, na may maitim na buhok at malalaking mata na tinititigan si Andro ng may pag-usisa. Ang batang babae naman ay mukhang mga 6 na taong gulang, na natiling nagtatago sa likod ng kanyang ate, sumisilip sa kanya ng may pagdududa. "Makinig ka, naiintindihan kong kailangan ninyo ng matitirhan, pero ibebenta na ang ari-ariang ito," sabi ni Andro. Sinusubukang maging matatag ngunit hindi malupit. "Hindi kayo maaaring manatili dito." Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata sandali, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. "Kayo po ang may-ari, hindi po ba? Alam ko pong darating ang araw na may darating. Hindi ko lang inaasahan na ganito kabilis. Paano mo nalaman?" Nagkuwento po ang mga kapitbahay na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang pamilya mula sa Laguna, na ang anak daw ay yumaman na at hindi na kailanman bumalik. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib si Andro. Totoo ngang tumakas siya sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga alaala ng isang mahirap na pagkabata, ang kanyang ina na mag-isang nagsumikap na palakihin siya matapos silang iwan ng kanyang ama. Ang gutom at lamig sa mismong bahay na ito ay mga bagay na mas gugustuhin niyang ibaon sa nakaraan. "Well, ngayon, nakabalik na ako," sabi niya, mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Lumapit si Elena, buhat pa rin ang bata. "Ginoo, alam ko pong wala kaming anumang karapatan, pero maaari po ba? Maaari po ba ninyo kaming bigyan ng 1 linggo? 1 linggo lang po para makahanap ako ng ibang lugar. 1 linggo. Nag-alinlangan si Andro. Nagmamadali siyang isara ang kasunduan, ngunit may isang bagay sa desperadong determinasyon ng babae na nagpatigil sa kanya. "Pakiusap po, nangangako po ako na aalis kami nang hindi gagawa ng anumang gulo. Ang akin lang po," naputol ang kanyang boses. "Ang akin lang po ay wala akong mapagdadalhan sa kanila ngayon." Tiningnan ni Andro ang 2 bata. Ang batang lalaki ay kumalma na sa mga bisig ni Elena at ngayon ay tinititigan siya ng may pag-usisa, habang ang batang babae ay nanatiling mahiyain.
Mukha silang inaalaga ang mabuti, kahit na simple, at may mga tagpi ang kanilang mga damit. Mga anak mo sila? Mga kapatid ko po sila. Sagot ni Elena na may halong pagmamalaki at kalungkutan sa kanyang boses. Inalagaan ko sila mula noong kami na lang ang mag-isa. May naramdamang kumirot sa sikmura ni Andro. May isang bagay sa sitwasyong ito na humahalo sa mga alaala na pilit niyang itinatago. Sige, sabi niya sa wakas, 1 linggo. Pero pagkatapos noon, kailangan ninyong umalis. Ang ginhawa sa mukha ni Elena ay agad na nakita at nakaantig sa puso. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat. Hindi po kayo magsisisi, Andro. Alejandro del Rosario ang pangalan ko. Salamat po, Sir Andro. Sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang bahay at ang 3 tao sa pintuan bago tumalikod upang umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Elena na yakap-yakap ang mga bata na parabang sila ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, tinawagan ni Andro ang kanyang abogado. Attorney Santos, kailangan kong iantala ng 1 linggo ang pagbebenta ng ari-arian sa Laguna. May problema ba, Andro? Ang mamimili ay atat ng isara ang kasunduan. May ilang bagay lang akong kailangang ayusin muna. 1 linggo ay hindi makakagawa ng malaking pagkakaiba. Ngunit kahit na sinasabi niya ito, alam ni Andro na nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. May nagbago noong hapong iyon at hindi niya matukoy kung ano iyon. Minamahal na manonood. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong po iyan sa aming mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Andro ang kanyang sarili na nagmamaneho pabalik sa Laguna nang walang partikular na dahilan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang suriin kung tinutupad ng pamilya ang kasunduan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may higit pa rito. Ang bahay ay may kakaibang pang-akit sa kanya, na parang isang magnet na humihila sa kanya sa nakaraan na pilit niyang iniiwasan. Pagdating niya, nakita niya si Elena na nagsasampay ng mga damit sa improbisadong sampayan sa bakuran. Suot niya ang parehong rosas na bestida, ngunit ngayon ay mukhang malinis at maayos na naplantsa. Naglalaro ang mga bata sa malapit gamit ang mga laruang gawa sa mga gamit na mga sasakyang gawa sa lata at isang manikang basahan na tila tinahi ng kamay. Sir Andro, bulalas ni Elena, halatang nagulat. Bakit po? Wala, dumaan lang ako para tingnan kung kumusta na. Sa totoo lang, gusto niyang maunawaan kung paano ginawang isang maaliwalas na tahanan ng babae ang lumang bahay. Kahit na may limitadong yaman, lahat ay organisado at malinis. May mga ligaw na bulaklak sa mga lumang lata na ginawang paso at ang mga bintana ay bukas na nagpapapasok sa sikat ng araw. Gusto niyong pumasok? Kakatimpla ko lang po ng kape, alok ni Elena. Nag-alinlangan si Andro, ngunit sa huli ay tinanggap ito. Sa loob, hindi na makilala ang bahay. Inayos ni Elena ang mga lumang muebles na nasa bodega, naglagay ng mga kurtina mula sa mga retaso sa mga bintana at gumawa pa ng isang maliit na sulok para sa pag-aaral ng batang babae na may mga librong nakasalansan sa isang mesang kahoy. Saan mo nakuha ang mga librong iyan? Tanong ni Andro. Nakikilala ang ilang mga pamagat. Nasa loob po ng isang baul sa itaas, sagot ni Elena. Nagsasalin ng kape sa isang tasang may kaunting sira. Siguro po mula noong may nakatira pa dito. Mahilig pong magbasa si Ana, kaya naisip ko pong hindi naman masama. Kinuha ni Andro ang isa sa mga libro. Isa itong storybook na regalo sa kanya noong kanyang 8 kaarawan. Nag-ipon ang kanyang ina ng ilang buwan para mabili ito. Sa unang pahina ay naroon pa rin ang kanyang sulat kamay noong bata pa, Alejandro del Rosario, Grade 2. Akin itong libro, bulong niya, mas para sa kanyang sarili. Pasensya na po, mukhang nag-aalala si Elena. Hindi ko po alam. Ana, halika rito. Ang batang babae ay lumitaw ng mahiyain, nagdududa pa rin kay Andro. Ana,
Ang mga librong ito ay pag-aari ni Sir Andrew noong bata pa siya. Kailangan mong isauli. Hindi, mabilis na sabi ni Andrew. Hindi na kailangan. Pwede na siyang manatili sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Ana. Talaga po, sir? Oo naman. At Andrew na lang ang itawag mo sa akin. Ngumiti si Elena sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Tinuturuan ko pong magbasa si Ana sa sarili niya. Itinuturo ko po kung ano lang ang kaya ko, pero hindi ka nag-aral? Nakatapos po ako hanggang grade 4, matapos mamatay ang mga magulang ko, kinailangan ko ng magtrabaho para alagaan ang mga kapatid ko. Pinagmasdan ni Andrew si Elena habang nagsasalita siya. May dignidad sa kanyang kilos na kabaliktaran ng simpleng kasuotan. Hindi siya humihingi ng awa, nagpapaliwanag lamang ng mga katotohanan. At ano ang trabaho mo ngayon? Pananahi po. Sa gabi, kapag tulog na sila, nagtatahi ako ng mga damit para sa isang tindahan sa bayan. Hindi po malaki, pero sapat na para sa mga pangunahing pangangailangan. Napansin ni Andrew ang lumang makina ng pananahi sa sulok ng sala na napapalibutan ng mga tela at sinulid na nakaayos sa mga kahon ng sapatos. Napakalaking trabaho niyan para sa iisang tao, komento niya. Kaya naman po namin, simpleng sagot ni Elena. Lagi po naming kinakaya. Ang maliit na batang lalaki na ipinakilala ni Elena bilang si Ricky ay lumapit kay Andrew nang may pag-usisa. Walang takot, iniabot niya ang kanyang sasakyang delata sa lalaki. Laro tayo. Tiningnan ni Andrew ang magaspang na laruan at pagkatapos ay sa mga mata ng bata na puno ng tiwala. Ilang taon na ang nakalipas mula nang may isang batang lumapit sa kanya ng ganoon kanatural. Sa kanyang buhay bilang isang ehekutibo, halos hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga pamilya. Hindi ako magaling maglaro, pag-amin niya. Madali lang, sabi ni Ricky. Umupo sa sahig at pinatakbo ang kanyang sasakyan. Broom, broom. Halos hindi namamalayan, natagpuan ni Andrew ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig na tabla ng sala, nagtutulak ng isang sasakyang delata kasama ang isang 3 taong gulang na bata. Pinapanood sila ni Elena mula sa kusina na may bahagyang ngiti. Ilang taon na kayo? Tanong ni Andrew kay Ana, na lumapit na rin ng mahiyain. Ako po ay 7, si Ricky po ay 3, at si Ate Elena po ay 27, pero mukha na po siyang mas matanda kasi pagod, sagot ng bata na may katapatan ng isang bata. Namula ng bahagya si Elena, Ana, pero totoo naman po, giit ng bata. Puyat po si ate kagabi sa pananahi. Tiningnan ni Andrew si Elena nang may masusing pansin. Ngayong nabanggit na ito ni Ana, napansin niya ang manipis na maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay tila may dinadalang hindi nakikitang pabigat sa kanyang mga balikat. Kumakain ba kayo nang maayos? Tanong niya nang hindi nag-iisip. Siyempre naman po, sagot ni Elena na medyo nagtatanggol. Inaalagaan ko po sila ng mabuti. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po namin kailangan ng limos, Sir Andrew, sabi niya nang mas matatag. Kailangan lang po namin ng pansamantalang masisilungan. Nagulat siya sa sagot na iyon. Sa katunayan, positibo siyang nagulat. Sa kanyang mundo ng negosyo, sanay siya sa mga taong laging may gusto mula sa kanya. Iba si Elena. Pasensya na. Hindi ko intensyon na saktan ang damdamin mo. Hindi po ako nasaktan. Pinalambot niya ang kanyang tono. Natutunan ko lang po na dapat ingatan ng isang tao ang kanyang dignidad, hindi po ba? Anuman ang sitwasyon. Hinila ni Ricky ang laylayan ng pantalon ni Andrew. Tito Andrew, balik ka bukas ha. Nagulat si Andrew sa tanong. Wala nang tumatawag sa kanya ng tito sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam. Gusto ko pong bumalik ka, sabi ni Ricky na may katapatan ng isang bata na nakakabighani. May kakaibang naramdaman si Andrew sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang umalis siya sa bahay noong hapong iyon, dala niya ang imahe ni Elena na kumakaway sa pintuan kasama ang 2 bata sa kanyang tabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Natagpuan niya ang kanyang sarili na inaabangan ang kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, kinansela ni Andrew ang 2 pulong at nagmaneho muli patungong Laguna. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang laruan na binili sa isang tindahan sa daan. Hindi masyadong mahal, ilang pangkulay na libro at krayola para kay Ana at isang laruang truck para kay Ricky. Nang buksan ni Elena ang pinto at makita ang mga regalo, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sir Andrew, sinabi ko na po na hindi ito limos. Pinutol niya ito. Pasasalamat ko ito sa pag-aalaga ninyo ng mabuti sa bahay, kasinungalingan iyon. Ngunit isang mabuting kasinungalingan na nagbigay daan kay Elena na tanggapin ito nang hindi nasasaktan ang kanyang pagkatao. Matutuwa po talaga ang mga bata, sabi niya sa wakas, ngumiti. At totoong natuwa sila. Niyakap ni Ana ang mga libro na parang kayamanan at si Ricky ay agad na naglaro sa truck, gumagawa ng mga tunog ng makina na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi niyo po kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Elena habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro. Gusto kong gawin, sagot ni Andrew at napagtanto niyang taos puso ito. Umupo sila sa beranda ng bahay. Pinapanood si Ana na tinuturuan si Ricky kung paano gumuhit gamit ang mga bagong krayola. Ang sikat ng hapon ay lumikha ng isang ginintuang liwanag na nagpaganda at nagpatahimik sa lahat. Maaari ba akong magtanong? Sabi ni Andrew pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Siyempre, bakit dito? Bakit ninyo pinili ang bahay na ito? Tumahimik sandali si Elena na parabang nagpapasya kung gaano karami ang dapat ikuwento. May isang matandang Alepo sa aming baryo na nagkuwento tungkol sa bahay na ito. Sabi po niya, matagal nang walang nakatira sa bahay na ito, pero dati raw itong lugar kung saan nangyayari ang magagandang bagay na ang may-ari ng bahay ay tumutulong sa sinumang nangangailangan. Nakaramdam si Andrew ng paninikip sa dibdib. Ginagawa nga iyon ng kanyang ina. Kahit na sa kaunting mayroon sila, lagi siyang nagbabahagi sa mga mas nangangailangan. Sabi po ng Ale, baka dito raw magiging ligtas na lugar para sa sinumang nasa kagipitan, pagpapatuloy ni Elena. At kailangan ko po ng kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Nag-alinlangan si Elena habang tinitingnan ang mga batang naglalaro mula sa aking pamilya. Sila, gusto po nila akong pilitin na magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala para mabayaran ang utang. Nang tumanggi ako at sinabing isasama ko ang mga bata, sinabi nilang mas mabuti pang tuluyan na lang akong mawala. Ang lamig sa kanyang boses habang isinasalaysay iyon ay ikinagulat ni Andrew. Kaya tumakas kayo? Opo. Kasama sila. Sila na lang ang natitirang pamilya ko ngayon at ang lalaking ipapakasal sa iyo. Hinahanap ka niya? Hindi ko po alam. Sana po hindi. Sana nakahanap na siya ng ibang paraan para ayusin ang problema niya. Pinagmasdan ni Andrew si Elena habang nakatingin sa mga bata. May isang mabangis at maprotektang tingin sa kanya, tulad ng isang inang nagtatanggol sa kanyang mga anak. Hindi ka nagsisisi na iniwan mo ang lahat? Ano po ang pagsisisihan ko? Tiningnan niya siya ng diretsyo. Ang protektahan ang 2 inosenteng bata, ang tumangging ibenta na parang isang kalakal? Hinding-hindi po. Ang paninindigan sa kanyang boses ay humanga kay Andrew. May mga kilala siyang ehekutibo na wala kahit kalahati ng determinasyong nakikita niya sa batang babaeng ito. Paano kung hanapan kita ng mas magandang trabaho? Isang bagay sa syudad? Tiningnan siya ni Elena nang may pagdududa. Bakit po? Hindi niyo naman po ako kilala. Dahil huminto si Andrew, sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Dahil sa tingin ko, iyon din ang gagawin ng nanay ko. Ang sagot na iyon ay tila nasiyahan si Elena. Ang nanay niyo po ang nakatira dito? Oo, namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Siya, napakabuting tao niya. At bakit hindi na po kayo bumalik dito? Ang tanong ay direkta at walang paligoy-ligoy. Pinahalagahan ni Andrew ang kanyang katapatan dahil ipinapaalala sa akin ng lugar na ito ang mga bagay na gusto kong kalimutan. Ang kahirapan, ang paghihirap, ang pakiramdam na wala kang kontrol sa sarili mong buhay. At ngayon,
Tumingin si Andro sa paligid. Iba na ang pakiramdam sa bahay na may buhay sa loob nito. Ang tawanan ng mga bata. Si Elena na humuhuni habang nagtutupi ng damit ang amoy ng lutong bahay mula sa kusina. Ngayon, hindi ko alam. Iba na ang pakiramdam. Nang gabing iyon, umalis si Andro sa bahay na may mas maraming tanong kaysa sagot. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, bumalik siya sa Laguna at kinabukasan din. Nang hindi namamalayan, nakagawa na siya ng isang rutina, malapit nang matapos ang isang linggong ibinigay niya kay Elena. Ngunit hindi maisip ni Andro na paalisin ang pamilya. Bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapasok sa kanilang kuwento, sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka sa paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa. Sa ikalimang araw, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpabago sa lahat. Sir Andro, boses ni Elena, tumatawag mula sa isang pampublikong telepono sa bayan. Kailangan ko po kayong makausap. Mahalaga po ito. Naramdaman ni Andro ang paninikip ng kanyang tiyan. Anong nangyari? Nahanap niya ako. Ang lalaking gustong ipakasal sa akin ng pamilya ko. Nandito po siya sa bayan. Nagtatanong tungkol sa amin. Hindi nag-alinlangan si Andro. Manatili kayo sa loob ng bahay. Isara ang lahat ng pinto. Papunta na ako diyan ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Elena, nagmaneho si Andro ng lampas sa speed limit. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang tatlong figura na magkakasama sa sala, halatang takot. Yakap ni Elena si Ricky sa kanyang kandungan habang si Ana ay nakakapit sa kanyang palda. Pumunta siya dito kanina, sabi ni Elena pagkapasok ni Andro. Kumatok sa pinto, isinisigaw ang pangalan ko, sinasabing babalik ako sa ayaw at sa gusto ko. Paano niya nalaman na nandito kayo? Siguro may kapitbahay na nagkuwento. Alam niyo naman po sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Naramdaman ni Andro ang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ideya na may nagbabanta sa pamilyang ito ay nagpukaw sa isang primitibong instinct na hindi niya alam na mayroon siya. Nasa bayan pa ba siya? Mukhang oo. Sinabi niyang babalik siya kasama ang mga kuya ko. Na inutusan daw nila siyang kunin kami. Mga kuya mo, mga nakakatanda kong kapatid, sinusuportahan nila ang kasal na ito dahil makakatanggap sila ng pera. Ikinuyom ni Andro ang kanyang mga kamao. Paano maaatim ng isang pamilya na ibenta ang sarili nilang kapatid? Hindi kanya maaaring pilitin na gawin ang anumang bagay. Nasa hustong gulang ka na, may karapatan kang pumili. Hindi niyo po naiintindihan, sabi ni Elena na may luha sa kanyang mga mata. Sa aming lugar, sa aming komunidad, kapag nagpasya na ang pamilya, wala nang masyadong magagawa, lalo na kung babae ka. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis kami dito, wala kaming mapupuntahan. Kung mananatili kami dito, patuloy niya akong pipilitin at natatakot ako sa kung ano ang maaari niyang gawin sa mga bata. Tiningnan ni Andro sina Ricky at Ana na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang takot sa hangin. Dito lang kayo, sabi niya, gumagawa ng desisyon. Ako na ang aayos nito. Paano po? Ipaubaya mo sa akin. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga mata at tiyak na may nakita siyang nagpakalma sa kanya dahil tumango siya. Salamat po. Nagpalipas ng gabi si Andro sa bahay, natulog sa sofa upang matiyak na ligtas ang pamilya. Kinaumagahan, seryoso siyang nakipag-usap sa kanyang abogado. Attorney Santos, kailangan mong ipaliwanag sa akin ang mga karapatan ng isang babae sa sitwasyon ng sapilitang pagpapakasal. Sapilitang pagpapakasal, Andro? Krimen iyan, ginagarantiya ng batas. Alam kong krimen iyan, pero ipaliwanag mo sa akin kung paano natin poprotektahan ang isang taong ginigipit ng sarili niyang pamilya. Matapos ang pag-uusap sa abogado, pumunta si Andro sa bayan ng Laguna upang hanapin ang lalaking nagbabanta kay Elena. Hindi mahirap hanapin siya. Sa isang maliit na bayan, ang isang dayuhan ay nakakaakit ng pansin. Si Ramon ay isang lalaki na nasa 50 anyos, pandak at matipuno na may ekspresyon
ng isang taong sanay na makuha ang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Natagpuan siya ni Andro sa pangunahing kapihan sa bayan, malakas na nagsasalita tungkol sa kanyang karapatan kay Elena. "Ikaw si Ramon?" tanong ni Andro paglapit sa mesa. "Sino ang nagtatanong?" "Ang pangalan ko ay Alejandro del Rosario. Kailangan kitang makausap tungkol kay Elena." Nagningning ang mga mata ni Ramon na may interes. "Ah, kaya alam mo kung nasaan siya? Magaling. Dalhin mo ako sa kanya. Susunduin ko na siya." "Umupo ka," sabi ni Andro sa tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. May isang bagay sa tindig ni Andro, sa paraan ng kanyang pananamit at pagsasalita na nagpasunod kay Ramon ng kusa. "Makinig kang mabuti sa sasabihin ko," pagpapatuloy ni Andro. "Hindi magpapakasal sa iyo si Elena. Ayaw niya. At sa Pilipinas, ang sapilitang pagpapakasal ay isang krimen. Kung patuloy mo siyang hahabulin, tatawag ako ng pulis." "Pulis?" Mapait na tumawa si Ramon. "Sasabihin kong hinahanap ko ang mapapangasawa ko, na ang pamilya niya ay may utang sa akin. Sasabihin kong pinagbabantaan mo ang isang babae at 2 bata, maaari kang makulong diyan. At sino ka para makialam sa usapang ito?" Inilabas ni Andro ang isang card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Iyon ang kanyang business card na may pangalan ng kanyang kumpanya at lahat ng kanyang titulo. Binasa ni Ramon ang card at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Siya ang may-ari ng Del Rosario Holdings. Bukod sa iba pang negosyo, kilala ang pangalan ni Alejandro sa buong rehiyon. Lumunok si Ramon. "Pasensya na po, Sir Andro. Hindi ko po alam na sangkot kayo." "Well, ngayon alam mo na. Nasa ilalim ng aking proteksyon si Elena. Kung ikaw o sino man mula sa kanyang pamilya ay lumapit muli sa kanya, sa akin ka makakaharap. Naiintindihan mo?" Mabilis na tumango si Ramon. "Pero paano po ang perang inutang sa akin ng pamilya niya?" "Magkano?" 200,000 piso. Inilabas ni Andro ang kanyang checkbook mula sa kanyang bulsa at agad na nagsulat ng isang tseke. "Heto, ngayon, wala ka ng kaugnayan kay Elena, pero pumirma ka rito." Inilagay ni Andro ang isang papel sa mesa. Ito ay isang dokumentong inihanda ng kanyang abogado na nagsasaad na tinatalikuran ni Ramon ang lahat ng karapatan kay Elena. "Pumirma ka at umalis ka na. Huwag ka nang babalik." Pumirma si Ramon nang walang pagtatalo. Nang bumalik si Andro sa bahay at ikinuwento ang nangyari kay Elena, umiyak siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. "Paano po ako makakabawi sa inyo para dito?" tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi mo kailangang bumawi. Manatili lang kayo dito hanggat gusto ninyo." Minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong po iyan sa aming mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ang mga sumunod na araw ay naiiba. Nang walang banta ni Ramon, nakapag-relax si Elena sa paraang hindi pa nakikita ni Andro dati. Mas madalas na siyang ngumiti, nakikipaglaro sa mga bata, kumakanta habang nagluluto. Ang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Natagpuan ni Andro ang kanyang sarili na bumibisita araw-araw. Sa umaga, bago pumasok sa opisina sa Maynila, dumadaan siya sa bahay para mag-almusal kasama ang pamilya. Sa hapon pag-uwi, humihinto siyang muli para sa hapunan. Nang hindi namamalayan, ganap nang nagbago ang kanyang rutina. "Wala po ba kayong sariling pamilya?" tanong ni Elena isang hapon habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro sa bakuran. "Wala, hindi ako nag-asawa. Hindi ko natagpuan ang tamang tao." "Bakit po hindi?" Pinag-isipan ni Andro ang kanyang sagot. "Sa tingin ko, lagi kong iniisip na ang pag-ibig ay isang luho, na kailangan ko munang buuin ang aking buhay pinansyal bago mag-isip ng relasyon. At ngayon, napagtanto kong marahil ay mali ang iniisip ko sa buong buhay ko." Ngumiti si Elena. "Ganyan po talaga ang buhay, hindi ba? Nagpaplano tayo ng isang bagay at nagpupumilit itong maging iba." "Tama ka." Natahimik sila,
pinapanood si Ricky na sinusubukang turuan si Ana na maglaro ng soccer gamit ang isang bola na gawa sa lumang medyas. "Maaari ba akong magtanong?" sabi ni Andrew. "Siyempre, hindi ka ba natatakot na pumasok sa isang relasyon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo?" Pinag-isipan ni Elena ang tanong. "Natatakot po akong magtiwala sa maling tao, pero hindi po ako takot sa pag-ibig mismo. Naniniwala po ako na ang pag-ibig ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa buhay na ito, kahit na masakit, lalo na kapag masakit. Dahil kapag masakit, ibig sabihin, totoo ito." Ang simpleng karunungan ni Elena ay patuloy na ikinagugulat ni Andrew sa kanyang mundo ng korporasyon. Ang mga tao ay nagsasalita ng komplikado tungkol sa mga simpleng bagay. Si Elena ay kabaligtaran. Nang gabing iyon, napagtanto ni Andrew na nahuhulog na ang loob niya, hindi isang dramatikong o sinematikong sandali. Habang pinapanood lamang si Elena na pinapatulog ang mga bata habang kinakantahan ng isang oyayi sa malambing niyang boses, naunawaan niyang nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman. Sa sumunod na linggo, gumawa si Andrew ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kinansela niya ang pagbebenta ng bahay. "Andrew, nababaliw ka na ba?" sabi ng kanyang kasosyo na si Marco sa isang pulong. "Ito ay isang negosyo na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Alam ko kung magkano ang halaga nito. Kung gayon, bakit ka umaatras? Dahil nagpasya akong hindi na ito ibenta. Pero sabi mo, ang bahay na iyon ay nagdudulot lang ng masasamang alaala." Nagbago na ang mga alaala. Tiningnan siya ni Marco na parang nawala na siya sa katinuan. "May kinalaman ito sa pamilyang nakatira doon, hindi ba?" Hindi sumagot si Andrew, ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon bilang sagot. "Andrew, por Diyos, huwag mong sabihing emosyonal kang nasasangkot sa isang babaeng hindi mo pa lubos na kilala. Mas kilala ko siya kaysa sa sino mang nakilala ko sa buong buhay ko." Sa loob ng 2 linggo. Kalokohan. Siguro nga kalokohan, pero iyon ang nararamdaman ko. Noong hapong iyon, pumunta si Andrew sa bahay upang sabihin ang kanyang desisyon kay Elena. "Kinansela ko ang pagbebenta," sabi niya ng diretsyo. Si Elena, na nananahi sa makina, ay huminto sa kanyang trabaho. "Ano po? Ang bahay na ito, hindi ko na ito ibebenta." "Pero bakit po?" Huminga ng malalim si Andrew. "Dahil natuklasan kong maaari pa ring maging isang tahanan ang lugar na ito tulad noong nabubuhay pa ang nanay ko dito." Tiningnan siya ni Elena ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. "At ano po ang ibig sabihin niyan para sa amin?" "Ibig sabihin, maaari kayong manatili kung gusto ninyo, hanggat gusto ninyo." "Andrew, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman ngayon. Pag-isipan mo muna." "Sige po." Tumango si Elena. Pinoproseso pa rin ang balita. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nagkaroon sila ni Andrew ng mahabang pag-uusap sa beranda ng bahay. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, mga takot, tungkol sa kung paano minsan ay dinadala tayo ng buhay sa mga landas na hindi natin inaakala. "Natatakot po ako," pag-amin ni Elena. "Takot saan?" "Takot na baka nananaginip lang ako. Takot na isang araw ay magising ako at matuklasang lahat ng ito ay isang desperasyon lamang sa aking bahagi." "Hindi ito desperasyon," sabi ni Andrew. "Nararamdaman ko rin ito. Ang koneksyon na ito. Seryoso ito. Hindi lang po ito awa sa amin." "Elena, tingnan mo ang mga mata ko." Humarap siya sa kanya. "Hindi ito awa. Ito ay, hindi ko alam kung ano ang itatawag dito. Ang alam ko lang, hindi pa ako nakaramdam ng ganito." Naghalikan sila sa unang pagkakataon doon, sa beranda ng bahay kung saan lumaki si Andrew, sa ilalim ng mga bituin na dating itinuturo sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga sumunod na buwan ay purong pagtuklas. Natutunan ni Andrew kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng isang tunay na pamilya, hindi lamang isang obligasyon o responsibilidad, kundi isang tunay na kagalakan na umuwi at salubungin ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagsimulang tawagin siyang papa ni Ricky ng natural nang walang sinumang nag-udyok. Si Ana,
na mas tahimik ay mas matagal bago tuluyang magbukas, ngunit sa huli, nagkaroon din siya ng espesyal na ugnayan kay Andro batay sa kanilang parehong pagmamahal sa mga libro. Si Elena ay namukadkad na parang isang bulaklak na sa wakas ay natagpuan ang tamang lupa upang lumago. Pinaayos ni Andro ang bahay ng buo, ngunit maingat na pinanatili ang esensya nito. Minodernisa niya ang kusina, inayos ang bubong, pininturahan ang mga dingding, ngunit pinanatili ang mga detalyeng nagbibigay ng karakter sa lugar. Gumawa siya ng mga silid para sa bawat bata at ginawang isang talyer ng pananahi para kay Elena, ang lumang bodega. Hindi mo na kailangang manahi para sa tindahan na iyon, sabi niya isang umaga. Maari kang magtrabaho para sa iyong sarili, gumawa ng mga bagay na gusto mo. Gusto ko pong magtrabaho, Andro. Ayokong umasa lang sa iyo. Hindi ko sinasabing aasa ka, sinasabi kong binibigyan kita ng kalayaan na gawin ang trabahong mahal mo. At ganoon, nagsimula si Elena ng kanyang sariling negosyo, nagtatahi ng mga pasadyang damit para sa mga kababaihan sa rehiyon. Sa maikling panahon, mas marami na siyang order kaysa sa kaya niyang gawin. Sa isa sa mga abalang araw na iyon, nakatanggap sila ng isang hindi inaasahang bisita. Naglalaro si Andro kasama si Ricky sa bakuran nang marinig niya si Elena na sumigaw mula sa loob. Tumakbo siya sa bahay at nakita si Elena na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa isang lalaki na nasa 40 taong gulang na nakatayo sa harap ng pinto. Sino siya? Mahinang tanong ni Andro. Ang kuya ko, si Rudy. Lumapit ang lalaki, halatang hindi komportable. Elena, pwede ba akong pumasok? Kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Tense ang boses ni Elena. Tungkol sa pamilya, tungkol sa nangyari. Tumayo si Andro sa tabi ni Elena sa isang banayad na kilos ng proteksyon. Bahay ko ito, sabi ni Elena. Kung gusto mong makipag-usap, dito na lang. Sa harap niya. Tumingin si Rudy kay Andro, malinaw na sinusubukang unawain kung sino siya. Sige, sabi ni Elena sa wakas. Nandito ako para humingi ng tawad, pasensya na sa ginawa namin. Tungkol sa sapilitang pagpapakasal, tungkol sa pagpapalayas sa iyo sa bahay. Desperado kami dahil sa utang, pero hindi nito binibigyang katwiran ang aming ginawa. Nanatiling tahimik si Elena, pinoproseso ang mga salita ng kanyang kapatid. At ngayon, pumunta ka dito dahil narinig kong maayos ka na nakahanap ka ng isang taong nagmamahal sa iyo, na inaalagaan ng mabuti ang mga bata. At napagtanto kong nawala sa amin ang pinakamabuting tao sa aming pamilya dahil sa kasakiman. Tama ka, sabi ni Elena nang walang sama ng loob. Nawala nga kayo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako araw-araw at bayad na ang utang. Ang lalaking ipapakasal sa iyo, may nagbayad at umatras na siya. Ngayon, sinusubukan naming magsimula muli sa tamang paraan. Tumingin si Elena kay Andro na gumawa ng isang banayad na kilos na nagpapahiwatig na nasa kanya ang desisyon. Salamat sa pagpunta at pagsasabi nito, sabi niya sa wakas. May kahulugan iyon, pero hindi ko basta-basta makakalimutan ang nangyari. Naiintindihan ko. Siguro balang araw, maaari tayong mag-usap muli, pero hindi ngayon. Tumango si Rudy. Kumaway sa mga bata na nanonood sa bintana at pagkatapos ay umalis. Okay ka lang? Tanong ni Andro pagkaalis ng kanyang kapatid. Kakaiba, pero okay lang ako. Sa tingin ko, matagal ko na silang napatawad, hindi ko lang napagtanto. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Malaya, tunay na malaya. Nang gabing iyon, nag-propose si Andro kay Elena. Hindi ito isang bagay na binalak. Ang mga salita ay lumabas na lang mula sa kanyang bibig habang naghuhugas sila ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Pakasalan mo ako, bigla niyang sabi. Halos mabitawan ni Elena ang plato na kanyang pinupunasan. Ano? Pakasalan mo ako. Ikaw, ako, ang mga bata. Maging isang tunay na pamilya tayo. Alam kong mabilis ito. Alam kong maaaring isipin mong nagmamadali ako, pero hindi pa ako naging ganito kasigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Inilagay ni Elena ang basahan sa mesa
at humarap sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kapag nawala na ang matinding damdamin? Elena, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi lamang matinding damdamin. Ito ay, parang natagpuan ko na ang kalahati ng aking kaluluwa. Parang sa wakas ay may kahulugan na ang pagiging nasa mundong ito. At ang mga bata, mga anak ko na sila sa puso. Gusto ko silang legal na ampunin, bigyan sila ng aking apelyido, alagaan sila magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Elena, ngunit luha ito ng kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, papakasalan kita. Ang kasal ay simple, ngunit perpekto. Ginanap nila ang seremonya sa hardin ng bahay, na pinalamutian ng mga bulaklak na itinanim ni Elena. Si Ricky ang naging ring bearer sa isang unan na binurdahan ni Ana. Kaunti ang mga bisita, ngunit bawat isa ay espesyal. Si Aling Tining, ang matandang kapitbahay na nagkuwento tungkol sa bahay kay Elena, ang naging ninang. Umiyak siya sa buong seremonya. Sinasabing lagi niyang alam na may magagandang nangyayari sa bahay na ito. Pagkatapos ng kasal, legal na inampon ni Andro sina Ricky at Ana. Nang tanungin ng hukom kung gusto nilang palitan ang kanilang apelyido sa Del Rosario, sumagot si Ana nang walang pag-aalinlangan, "Opo, Judge, ngayon po ay tunay na pamilya na kami." Ang buhay may asawa ay nagdulot ng mga kagalakan at hamon na hindi inaasahan ng dalawa. Kinailangan ni Elena na umangkop sa isang buhay na mas komportable sa pananalapi, ngunit laging pinapanatili ang kanyang mga prinsipyo ng pagiging simple at kabutihang loob. Natutunan ni Andro na ang pagiging ama ay hindi lamang pagbibigay ng suportang pinansyal, kundi ang pagiging naroroon sa mga maliliit na sandali, pagtulong sa mga gawaing bahay, paggamot sa mga sugatang tuhod, pagbabasa ng mga kwento bago matulog. Si Ricky ay lumaking isang napakabait at palabas na bata. Mabilis siyang umangkop sa bagong buhay at laging tinatrato si Andro na parang kanyang tunay na ama. Si Ana, na mas introvert, ay mas matagal bago tuluyang magbukas. Ngunit nang gawin niya ito, nagkaroon siya ng espesyal na ugnayan kay Andro batay sa kanilang parehong pagmamahal sa mga libro. Pinalago ni Elena ang kanyang negosyo sa pananahi at naging isang respetadong maliit na negosyante sa rehiyon. Pinanatili niyang abot-kaya ang kanyang mga presyo at laging naglalaan ng oras para sa libreng trabaho para sa mga pamilyang nangangailangan. Sinusundan ang halimbawa na natutunan niya mula sa ina ni Andro. Mahalagang ibalik ang biyaya, sabi niya. Nakatanggap kami ng pangalawang pagkakataon. Karapat-dapat din ang iba. Natuklasan ni Andro ang isang bukasyon na hindi niya alam na mayroon siya, pagtuturo. Nagsimula siyang magturo ng matematika kay Ana, pagkatapos ay sa ibang mga bata sa komunidad. Sa maikling panahon, nag-organisa siya ng isang informal na tutorial session sa kanilang sariling bahay. Siguradong ipagmamalaki ako ni Inay, sabi niya kay Elena isang hapon. Pinapanood ang 5 bata na gumagawa ng takdang aralin sa mesa sa kusina. Ipagmamalaki kanya ng husto, sang-ayon ni Elena. Pinararangalan mo ang kanyang alaala. Ang mga taon ay lumipas, nagdadala ng maliliit na kagalakan at malalaking pagbabago. Ang bahay na dating nakatakdang iwanan ay naging sentro ng buhay at pag-ibig. Ang mga kapitbahay ay madalas na dumarating upang humingi ng payo, manghiram ng asukal o simpleng makipagkuwentuhan sa beranda. Si Ricky ay lumaking isang responsableng at masipag na mag-aaral, laging handang tumulong sa iba. Si Ana ay nagkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa na nagbigay sa kanya ng pangarap na maging isang guro. Si Elena ay naging isa sa mga pinakahinahanap na mananahi sa rehiyon, ngunit hindi kailanman nawala ang pagiging simple na naging katangian niya. Natuklasan ni Andro na ang tunay na yaman ay hindi nasa kanyang bank account, kundi sa mga tawang umaalingaw-ngaw sa bahay, sa mga hapunan ng pamilya. Sa mga gabing nakakatulog siyang yakap si Elena habang naririnig ang mga yapak ng mga bata sa pasilyo. Isang linggo ng hapon, 5 taon pagkatapos ng kanilang kasal,
Nag-aayos si Andro ng mga dokumento sa kanyang opisina nang makita niya ang isang sulat na isinulat ni Elena sa kanilang unang anibersaryo ng kasal, ngunit hindi kailanman ibinigay. Andro, minsan nagigising ako sa madaling araw at tinititigan kitang natutulog, sinusubukang intindihin kung paano ako dinala ng buhay dito. Kung paano ang isang babaeng tumakas mula sa sariling pamilya, desperado at walang pag-asa, ay nakahanap ng tunay na pag-ibig sa isang bahay na tila abandonado. Binago mo ang aming buhay sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala. Hindi lamang dahil sa pagbibigay sa amin ng seguridad sa pananalapi, kundi dahil sa pagbibigay sa amin ng isang bagay na mas mahalaga, ang pakiramdam ng pag-aari, ng pagiging minamahal, ng walang kondisyon. Kahapon, tinanong ni Ricky kung naaalala ko pa raw ba kung ano ang kalagayan bago ka dumating. Sinabi kong, oo, naaalala ko, pero parang ibang buhay na, parang ibang tao na kami. Salamat sa pagtingin sa kabila ng aming sitwasyon. Salamat sa pagpili na manatili noong pwede ka namang umalis. Salamat sa paggawa ng isang sira-sirang bahay na isang tahanang puno ng pag-ibig. Mahal kita, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita, Elena. Binasa ni Andro ang sulat ng 3 beses na antig. Nang umuwi si Elena mula sa trabaho noong hapong iyon, naghihintay siya sa beranda na may hawak na sulat. Nakita mo, sabi niya, ngumingiti. Bakit hindi mo kailanman ibinigay? Dahil naisip kong masyado akong sentimental. Alam mo na naman kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko alam na ganito sa mga salitang ito. Napakaganda. Bawat salita ay totoo pa rin. Nanatili silang magkayakap sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa ari-arian na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging simbolo na ang pangalawang pagkakataon ay tunay na umiiral. Minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong po iyan sa aming mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. 8 taon pagkatapos ng kasal nang si Ricky ay 11 taong gulang at si Ana ay 10 taon, ang pamilya Del Rosario ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang alok. Isang lokal na producer ng telebisyon ang narinig ang kanilang kuwento at gustong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa pangalawang pagkakataon at mga di pangkaraniwang pamilya. Hindi ako sigurado kung magandang ideya iyan, sabi ni Elena sa hapunan matapos ikuwento ni Andro ang alok. Ang buhay natin ay hindi isang palabas, pero maaari itong magbigay inspirasyon sa iba, argumento ni Ana na laging pinakamapanuri. Ipinapakita nito na hindi lahat ng kuwento ay kailangang magtapos ng masama. Ano sa tingin mo? Tanong ni Andro kay Ricky. Sa tingin ko, matutulungan natin ang ibang mga pamilya na dumaranas ng pinagdaanan natin, sabi ng bata, na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagiging matanda. Matapos ang maraming talakayan, nagpasya silang tanggapin sa kondisyon na mayroon silang buong kontrol sa huling nilalaman ng dokumentaryo. Isang bahay, isang pamilya ay ipinalabas 6 na buwan mamaya at nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa inaasahan nila. Daan-daang tao ang sumulat, nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng paghihirap at tagumpay. Isang partikular na sulat ang nakakuha ng pansin ni Elena. Mula sa isang 11 taong gulang na babaeng buntis at pinalayas ng kanyang pamilya dahil tumangging magpakasal sa isang mas matandang lalaki. Pwede ba natin siyang tulungan? Mungkahi ni Elena. Paano kung dito muna siya tumira hanggang sa maging matatag siya? Tiningnan ni Andro si Elena nang may paghanga. Kahit na pagkatapos ng maraming taon ng seguridad at katatagan, iniisip pa rin niya ang pagtulong sa iba muna. Sigurado ka? Malaking responsibilidad iyan. Sigurado ako. Hindi ba't ganyan nagsimula ang ating pamilya? Sa isang taong nag-aalok ng kanlungan sa mga nangangailangan. At ganoon nga, si Dewi, 17 taong gulang at 6 na buwang buntis, ay lumipat sa guest room na inihanda nila para sa mga ganitong sitwasyon. Ang bahay ay muling napuno ng bagong enerhiya, mga bagong hamon, mga bagong kagalakan. Nanganak si Dewi ng isang batang babae, si Lestari,
at nanirahan sa bahay sa loob ng 2 taon habang tinatapos ang kanyang pag-aaral at nagtatayo ng isang karera. Nang sa wakas ay lumipat siya sa sarili niyang bahay, iniwan niya ang isang malaking pamilya na susuporta sa kanya magpakailanman. May tawag ang bahay natin, sabi ni Andrew kay Elena, isang gabi matapos lumipat si Dewi. Inaakit nito ang mga taong nangangailangan ng panibagong simula, katulad ng ginawa ng nanay mo, sagot ni Elena. Nagpapatuloy ang tradisyon at nagpatuloy nga ito. Sa mga sumunod na taon, ang bahay ng pamilya Del Rosario ay pansamantalang tumanggap ng isang matandang lola na nawalan ng bahay sa isang sunog, isang binatilyo na lumabas sa sistema ng ampunan, isang solong ina na tumatakas sa isang mapang-abusong relasyon. Bawat taong dumaan doon ay nag-iwan ng kanilang marka at nagdala ng paniniwala na may mabubuting tao sa mundo. Nagtapos si Ricky ng high school na may pinakamataas na karangalan sa kanyang klase at nakakuha ng scholarship para mag-aral ng engineering. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos, nagsalita siya tungkol sa pamilyang pinili at kung paano mababago ng pag-ibig ang lahat. Nagtapos si Ana bilang isang guro at bumalik upang magturo sa pampublikong paaralan sa bayan kung saan siya dating nag-aral. Nag-specialize siya sa mga batang may mga kahirapan sa pag-aaral, laging naaalala kung paano siya matiyagang tinuruan ni Andrew ng matematika sa kusina ng kanilang bahay. Si Elena ay naging isang matagumpay na maliit na negosyante, ngunit hindi kailanman nawalan ng pananaw. Gumawa siya ng isang programa ng maliit na pautang sa negosyo para sa mga kababaihan na gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo, laging nag-aalok ng higit pa sa pera, mentoring, emosyonal na suporta at ang paniniwala na hindi sila nag-iisa. Si Andrew, na-inspire sa trabaho ng kanyang asawa, ay lumikha ng isang pundasyon na nag-aalok ng pansamantalang tirahan para sa mga mahihinang pamilya. Bumili siya ng ilang ari-arian sa rehiyon at ginawa itong mga transition home, laging sumusunod sa modelong binuo nila sa kanilang bahay. Hindi lamang isang kanlungan, kundi isang komprehensibong suporta upang muling maitayo ng mga tao ang kanilang buhay. Sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal, binago nila ang kanilang mga panata sa parehong beranda kung saan sila unang naghalikan. Sa pagkakataong ito, mas maraming bisita, maraming tao na ang buhay ay kanilang naantig sa paglipas ng mga taon. Si Aling Tining, na nasa 80s na ngayon, ay muling naging saksi sa kanyang talumpati. Sinabi niya, "Lagi kong alam na espesyal ang bahay na ito. Gumawa ng mga himala dito ang ina ni Andrew at ngayon ipinagpapatuloy niya at ni Elena. Hindi mga supernatural na himala, kundi ang himala ng puso ng tao." Si Ricky, na 16 taong gulang na ngayon at halos kasing tangkad na ni Andrew, ay nagbigay ng isang talumpati na nagpaiyak sa lahat. Noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit may mga batang may mga tunay na magulang at ang iba, tulad namin ni Ana, ay may mga magulang sa puso. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi mahalaga kung paano nabuo ang isang pamilya. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na nasa loob nito. Maaaring hindi ako isinilang ni Papa Andrew, ngunit pinalaki niya ako. Maaaring hindi ako ipinagbuntis ni Mama Elena, ngunit binigyan niya ako ng buhay. Tinuruan ako ng pamilyang ito na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa DNA, kundi tungkol sa pagpili. At pinipili ko kayo araw-araw. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng bisita, si Andrew at Elena ay nag-iisa sa beranda, tulad ng ginagawa nila gabi-gabi sa loob ng 10 taon. "Mayroon ka bang pinagsisisihan?" Pabirong tanong ni Elena. "Isa lang," sagot ni Andrew. "Ano?" "Sana bumalik ako sa bahay na ito ng mas maaga. Siguro hindi ka pa handa noon. Siguro kailangan mong pagdaanan ang lahat ng pinagdaanan mo para maging handa na hanapin kami. Siguro. Minsan iniisip ko na alam ng nanay ko na balang araw ay babalik ako, na mahahanap ko ang aking pamilya dito." "Alam niya," sabi ni Elena nang may paninindigan. "Laging alam ng mga ina ang mga ganyang bagay." Natahimik sila, nakikinig sa mga tunog ng gabi sa probinsya.
mula sa loob ng bahay, maririnig ang mga pamilyar na tunog. Si Ricky, na abala sa kanyang mga proyekto sa silid. Si Ana, na nagbabasa hanggang hating gabi. Ang pagtiktak ng orasan sa kusina na nagmamarka ng oras. Elena. Bakit? Salamat. Para saan? Sa pagtuturo sa akin na ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mga taong mahal natin. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Sa paggawa sa bahay na ito na isang lugar kung saan nangyayari ang mga himala. Ang himala ay laging narito, sabi ni Elena. Kailangan mo lang umuwi para hanapin ito. At ganoon nga, sa beranda ng bahay kung saan nagsimula ang lahat na napapalibutan ng pag-ibig mula sa kanilang pamilyang pinili, patuloy na isinulat ni Andro at Elena ang kanilang kwento. Isang kwento na nagpapatunay na kung minsan ang pinakamagandang simula ay isinilang mula sa mga pinakahindi inaasahang pagtatapos at na ang isang walang laman na bahay ay maaaring maging pinakapuno ng pag-ibig na tahanan sa mundo. Ang ari-arian na halos ibenta ni Andro ay naging sentro ng isang bagong tradisyon ng pamilya. Bawat taon sa araw na sila'y nagkakilala, nagdaraos sila ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang hindi lamang ang kanilang pag-ibig, kundi ang ideya na ang pangalawang pagkakataon ay tunay na umiiral para sa sinumang maglakas loob na yakapin ang hindi inaasahan. Lumaki ang mga bata na alam na sila ay minamahal ng walang kondisyon, hindi sa kabila ng kanilang kasaysayan, kundi dahil dito, natutunan nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa presensya, hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pagbibigay ng lahat. At si Andro, na isang araw ay inakala na ang yaman ay nasusukat sa pera, ay natuklasan na ang pinakamayamang tao sa mundo ay ang taong may pamilyang nagmamahal sa kanya, isang bahay na puno ng tawanan at ang katiyakan na anuman ang mangyari, hindi na siya mag-iisa muli. Ang kwento ng pag-ibig ni Andro at Elena ay naging isang alamat sa bayan. Ngunit para sa kanila, ito ay palaging simpleng buhay na pinili nilang buuin ng sama-sama isang araw sa isang pagkakataon na may maraming pag-ibig, pasensya at hindi natitinag na paniniwala na ang pinakamagandang himala ay ang mga nililikha natin gamit ang ating sariling mga kamay at puso. Lumipas ang mga taon at ang tradisyon ng pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan ay lalong tumibay. Ang bahay ng pamilya Del Rosario ay naging kilala sa buong rehiyon bilang isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga desperadong tao ay makakahanap hindi lamang ng proteksyon kundi ng pag-asa. Si Elena ay bumuo ng isang espesyal na programa para sa mga kababaihan na nakaranas ng katulad na sitwasyon sa kanya. Nag-alok siya hindi lamang ng pansamantalang tirahan, kundi ng mga kurso sa pagsasanay sa propesyon, suportang psikolohikal at higit sa lahat, isang buhay na patunay na posible ang ganap na muling pagtatayo ng buhay. Bawat babaeng dumadaan dito ay nagdadala ng isang piraso ng aming kwento, sabi ni Elena sa isang lingguhang pulong na kanyang idinaraos at nagiiwan ng isang piraso ng kanyang kwento. Ganyan namin nililikha ang isang network ng mga malalakas na kababaihan na sumusuporta sa isa't isa. Si Andro, sa kanyang tabi, ay pinalawak ang kanyang trabaho sa mga kabataan. Gumawa siya ng isang programa ng business mentoring para sa mga kabataang lalabas sa sistema ng ampunan o nagmula sa mga sirang pamilya. Itinuro niya na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa positibong epekto sa buhay ng iba. Nagtapos si Ricky bilang isang inhinyero at bumalik upang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, ngunit may isang espesyal na misyon. Bumuo ng mga proyektong pabahay na sumusunod sa modelo ng transition home na nilikha ng pamilya. Ang kanyang unang proyekto ay isang housing complex na may kasamang community space, isang kolektibong hardin at isang sentro ng pagsasanay sa propesyon. Gusto kong magkaroon ng parehong pagkakataon ang bawat pamilyang titira dito na tulad ng mayroon kami, sabi niya sa paglalahad ng kanyang proyekto. Isang lugar na hindi lamang kanlungan, kundi isang panimulang punto para sa isang mas magandang buhay.
Si Ana ay naging isang kinikilalang edukador na nag-specialize sa inclusive pedagogy. Bumuo siya ng mga espesyal na paraan ng pagtuturo para sa mga batang nakaranas ng trauma sa pamilya. Laging naaalala ang kanyang sariling karanasan sa paghahanap ng kanlungan at paglago sa mga libro. Sa 15 anibersaryo ng kasal ni na Andro at Elena, naiiba ang pagdiriwang. Sa halip na isang intimate na party, nagdaos sila ng isang malaking pagtitipon kasama ang lahat ng pamilyang natulungan nila sa paglipas ng mga taon. Si Dewey, ang unang batang babaeng kanilang tinanggap, ay isa ng nurse at dinala ang kanyang anak na si Lestari, isang matalinong 3 taong gulang na babae. Si Lola Cartini, ang matandang nawalan ng bahay sa sunog, ay naging lola ng ilang bata sa komunidad. Si Joko, ang binatilyong lumabas sa sistema ng ampunan, ay namumuno na ngayon sa isang social foundation para sa mga kabataang nasa panganib. Tingnan ninyo kung ano ang ating nakamit ng sama-sama, sabi ni Elena na naantig. Tinitingnan ang bakuran na puno ng mga taong ang buhay ay magkakaugnay sa pamamagitan ng bahay na iyon. Siguradong ipagmamalaki ako ni Inay, bulong ni Andro. Naaalala ang simpleng babae na nagtanim ng unang binhi ng kabutihang loob sa lugar na iyon. Sa panahon ng pagdiriwang, isang sorpresa ang nagpaantig sa lahat. Si Rudy, ang kapatid ni Elena, na lumitaw maraming taon na ang nakalipas upang humingi ng tawad, ay dumating kasama ang kanyang pamilya. Sa mga nakaraang taon, dahan-dahan nilang muling binuo ang kanilang relasyon at siya ay naging isang tagapagtanggol ng mga karapatan ng kababaihan sa mga sitwasyon ng karahasan sa pamilya sa kanyang sariling bayan. Tinuruan ako ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Nangangahulugan itong pagpili na huwag hayaang tukuyin ng nakaraan ang hinaharap, sabi niya sa kanyang maikling talumpati. Iniligtas din niya ako sa kanyang sariling paraan. Niyakap ni Elena ang kanyang kapatid na naantig. Inabot ng maraming taon upang maabot ang isang malusog na relasyon muli. Ngunit ang pagtitiyaga at walang kondisyong pag-ibig na natutunan niya mula kay Andro ang nagawang posible iyon. Nang gumabi at umalis na ang mga bisita, nagtipon ang pamilya sa beranda tulad ng lagi nilang ginagawa. Si Ricky at Ana, na matatanda na ngunit nakatira pa rin sa bahay habang binubuo ang kanilang mga karera, ay sumama sa kanilang mga magulang para sa ritual sa gabi ng pag-uusap tungkol sa araw. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay na matagal ko nang gustong itanong? Sabi ni Ana. Siyempre, sagot ni Andro. Talaga bang hindi mo alam, Papa, na nahuhulog ka na kay Mama mula pa noong unang araw? Kasi para sa amin, halatang halata. Nagkatinginan sina Andro at Elena at tumawa. Ganoon ba kahalata? Tanong ni Andro. Papa, araw-araw kang pumupunta dito na may mahinang dahilan, sabi ni Ricky. Titingnan ko lang ang bahay. Titingnan ko lang kung okay kayo. Nagdala lang ako ng ilang bagay. Walang naniniwala sa mga kuwentong iyon. At si Mama, sobrang kinakabahan kapag alam niyang darating ka. Pagpapatuloy ni Ana. Nagpapalit ng damit ng 3 beses, nagsusuklay ng buhok, nag-eensayo ng mga sasabihin. Hindi ko ginagawa iyon, protesta ni Elena, namumula. Oo, ginagawa mo, Mama, sabay na sabi ng 2 anak, tumatawa. Sige na nga, baka kaunti, pag-amin ni Elena. Pero love at first sight iyon, at least sa aking bahagi. Sa akin din, sabi ni Andro. Kailangan ko lang ng oras para tanggapin ang nararamdaman ko. At kami? Tanong ni Ricky. Kailan ninyo napagdesisyonan na gusto ninyo kaming maging mga anak magpakailanman? Pinag-isipan ni Andro ang tanong. Mula pa noong unang araw, sabi niya sa wakas. Mula nang makita ko kayong naglalaro sa bakuran gamit ang mga improbisadong laruan, nakuha niyo na ang puso ko. Hindi ko lang napagtanto noon. Para sa akin, noong unang tinawag kang tito ni Ricky, sabi ni Elena. Nakita ko ang mukha mo noon at alam kong nahulog ka na sa aming 3 nang sabay-sabay. Totoo iyon, pag-amin ni Andro. Noong araw na iyon, napagtanto kong ayoko nang mabuhay nang wala kayo.
Natahimik sila sandali. Bawat isa ay nalulunod sa mga alaala ng panahong iyon ng pagtuklas at pagbabago. Mayroon ba kayong pinagsisisihan? Tanong ni Ana. Ang pagsisisi sa pagtakas sa aking tunay na pamilya? Sagot ni Elena. Hinding-hindi. Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. At ikaw, Papa, pinagsisihan mo ba ang pagkansela sa pagbebenta ng bahay? Ana, ang pagkansela sa pagbebenta na iyon ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, kayo ang pinakamalaking yaman ko. At kung hindi nangyari ang lahat ng ito, pagpapatuloy ni Ricky na laging pilosopo ng pamilya, kung hindi kayo nagkakilala, nagkatinginan sina Elena at Andro. Malamang magiging isang mayaman at malungkot na lalaki ako, sabi ni Andro. Mayroon ng lahat ng mabibili ng pera, ngunit walang anumang tunay na mahalaga. At ako, magiging isang matapang na babae na nagpapalaki ng 2 anak ng mag-isa, sabi ni Elena. Makakaligtas kami, ngunit hindi namin kailanman makikilala ang ganitong ganap na kaligayahan, kaya tadhana iyon? Tanong ni Ana. Hindi ko alam kung tadhana iyon, sagot ni Elena. Sa tingin ko, isang serye ito ng mga tamang desisyon. Pinili ko ang katapangan nang tumakas ako. Pinili ni Andro ang habag nang hinayaan niya kaming manatili. Pareho naming pinili ang pag-ibig nang maaari naming piliin ang takot. At pinili ninyo ang tiwala nang maaari ninyong piliin ang kawalan ng tiwala. Dagdag ni Andro. Tinitingnan sina Ricky at Ana. Tinanggap ninyo ang isang estranghero sa inyong buhay. Hindi ka kailanman naging estranghero sa amin, Papa, sabi ni Ricky. Mula pa noong unang araw, pakiramdam namin ay kabilang ka talaga dito. Ang pag-uusap na iyon sa beranda ay naging isa sa mga pinakamahalagang alaala ng pamilya. Maraming taon pagkatapos, kapag may sarili ng mga anak sina Ricky at Ana, ikukuwento nila ang kuwentong ito sa kanilang mga anak. Ipinapaliwanag kung paano minsan ang pinakamagandang pamilya ay ang mga pinipili natin, hindi ang mga isinilang sa atin. Ang bahay ay nanatiling isang kanlungan para sa mga taong nangangailangan. Habang tumatanda sina Andro at Elena, unti-unting kinuha ni Ricky at Ana ang responsibilidad na ipagpatuloy ang tradisyon. Gumawa sila ng isang opisyal na pundasyon na may propesyonal na istruktura, ngunit laging pinapanatili ang personal at mapagmahal na esensya na naging katangian ng trabaho ng kanilang mga magulang. Si Elena, sa edad na 50 ay naging isang panrehiyong sanggunian sa trabaho sa mga mahihinang kababaihan. Si Andro, sa edad na 65, ay namumuno pa rin sa kanyang kumpanya, ngunit inilalaan ang karamihan ng kanyang oras sa gawaing panlipunan at pagmentoring sa mga batang negosyante. Sa kanilang 20 anibersaryo ng kasal, gumawa sila ng isang espesyal na paglalakbay. Bumalik sila sa bayan kung saan ipinanganak si Elena, hindi upang makipagkasundo sa nakaraan, kundi upang tulungan ang ibang mga kababaihan na nakakaranas ng katulad na sitwasyon sa kanya. Ang kakaiba na narito, sabi ni Elena habang naglalakad sa mga lansangan ng kanyang pagkabata, parang ibang buhay. Ibang buhay nga, sagot ni Andro. Ikaw ay isang ganap na ibang tao mula sa babaeng tumakas dito, 20 taon na ang nakalipas. Tayong lahat ay ibang tao. Binisita nila ang bahay kung saan lumaki si Elena at nakilala ang pamilyang nakatira doon ngayon. Ito ay isang batang solong ina na may 3 anak, nagsusumikap na mabuhay sa isang impormal na trabaho. Maari ba akong tumulong? Alok ni Elena. Nagpapakilala. Ang pag-uusap na sumunod ay nagbago sa buhay ng pamilyang iyon. Sa loob ng ilang linggo, ang batang ina ay sumali sa programa ng pagsasanay ni Elena at ang kanyang mga anak ay nakakuha ng mga scholarship sa paaralang pinamumunuan ni Ana. Napapansin mo bang ginagawa mo ang parehong bagay na ginawa mo sa amin 20 taon na ang nakalipas? Komento ni Andro sa paglalakbay pa uwi. Ano? Nag-aalok ng higit pa sa material na tulong, nag-aalok ng pag-asa. Natutunan ko iyon sa iyo, ngiti ni Elena.
Tinuruan mo ako na ang pagtulong sa mga tao ay hindi pagbibigay ng pera, kundi pagtitiwala sa kanila. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin yan. Pagbalik sa bahay, nakatanggap sila ng isang sorpresa. Nag-organisa si Ricky ng isang sorpresang party kasama ang lahat ng pamilyang natulungan nila sa paglipas ng mga taon. Ang bakuran ay pinalamutian ng mga larawan na nagdodokumento ng 2 dekada ng pag-ibig at pagkakaisa. Gusto naming ipakita ang epekto na nagawa ninyo sa buhay ng napakaraming tao, paliwanag ni Ricky. Hindi ko alam kung napapansin ninyo kung gaano karaming buhay ang inyong naantig. Ito ay kahanga-hanga. Mayroong higit sa 100 katao sa party, bawat isa ay may kwento ng tagumpay na konektado sa bahay at pamilyang iyon. Mga batang lumaki na, mga kabataang nagtapos na, mga babaeng muling nagtayo ng kanilang buhay, mga pamilyang nakahanap ng katatagan. Ito ang tunay na pamana na inyong binuo, sabi ni Ana sa kanyang talumpati, hindi ang bahay o ang kumpanya. Ito ang mga buhay na binago, mga pangarap na natupad, mga hinaharap na umiral dahil naniniwala kayo sa mga tao noong pinakakailangan nila. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Ginawa lang namin kung ano ang gagawin ng sinuman, sabi niya. Hindi mama, mahinang sagot ni Ana. Ginawa ninyo kung ano ang dapat gawin ng sinuman, ngunit iilan lamang ang gumagawa nito. Binuksan ninyo ang inyong puso at tahanan sa mga estranghero. Isinugal ninyo ang inyong sariling kaligayahan upang bigyan ng pagkakataon ang kaligayahan ng iba. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, si Andrew at Elena ay nag-iisa sa beranda sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Maganda ang party, ngunit lagi nilang pinahahalagahan ang mga sandali ng katahimikan na magkasama. Kung nakilala kita sa edad na 20, sa tingin mo ba ay magiging tayo? Biglang tanong ni Elena. Hindi, tapat na sagot ni Andrew. Sa edad na 20, masyado akong ambisyoso, masyadong nakatuon sa paggawa ng pera. Hindi ko malalaman kung paano kilalanin ang iyong halaga. At ako, masyadong naive, masyadong umaasa sa opinyon ng pamilya. Wala akong lakas ng loob na ipaglaban ang gusto ko. Kaya nagkakilala tayo sa tamang panahon. Eksakto sa tamang panahon. Noong handa ka ng maging lalaking kailangan ko, at handa akong maging babaeng karapat-dapat sa iyo. Sa tingin mo, magiging masaya pa rin tayo kung wala tayong lahat ng misyon na ito na tumulong sa mga tao. Pinag-isipan ni Elena ang tanong. Sa tingin ko, oo, pero magiging isang mas maliit na kaligayahan, mas makasarili. Ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay ay ang matuklasan na ang tunay na pag-ibig ay ang umaapaw, ang hindi kayang manatili lamang sa loob ng bahay. Laging sinasabi ng nanay ko ang isang pangungusap na ngayon ko lang lubos na nauunawaan, sabi ni Andrew. Ang kaligayahang ibinabahagi ay kaligayahang dinodoble. Matalino ang nanay mo, matalino nga siya, at pinili niya ang tamang lugar upang itanim ang binhi ng kabutihang loob. Laging espesyal ang bahay na ito. Hindi, Andrew. Naging espesyal ang bahay na ito dahil sa mga taong nakatira dito. Una ang nanay mo, tapos tayo. Ang himala ay wala sa mga dingding, kundi sa pag-ibig na pinalago sa loob nito. Nanatili silang magkayakap, tinitingnan ang mga bituin na nagniningning sa ibabaw ng ari-arian na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging isang simbolo na ang mga himala ay nangyayari kapag pinipili ng mga tao na magmahal kaysa matakot, magbigay kaysa mag-ipon, yumakap kaysa magbukod. Elena, bakit? Kung makakabalik ka sa nakaraan at baguhin ang isang bagay sa ating kwento, ano ang babaguhin mo? Hindi nag-alinlangan si Elena. Walang wala. Bawat hirap, bawat luha, bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay nagdala sa atin dito. Ang pagbabago ng anuman ay nangangahulugang nanganganib tayong hindi magkaroon ng eksaktong buhay na ito, eksaktong pamilyang ito, eksaktong kaligayahang ito, kahit ang masasamang bahagi, ang sapilitang pagpapakasal, ang pagtakas, ang takot, lalo na ang masasamang bahagi.
Iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ang magagandang bahagi. Iyon ang nagpatatag sa akin upang buuin ang buhay na ito kasama ka. Hinalikan ni Andrew nang marahan ang noo ni Elena. Mahal kita, mahal din kita, at mahal ko ang buhay na binuo natin ng sama-sama. At ganoon nga, sa beranda ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, dalawang pusong nagtagpo noong pinakakailangan nila ang isa't isa, ay patuloy na isinulat ang kanilang kwento ng pag-ibig. Isang kwento na nagpapatunay na gaano man kahirap ang simula, laging posibleng lumikha ng isang masayang pagtatapos kapag may pag-ibig, katapangan, at paniniwala sa nakapagpapabagong kapangyarihan ng kabutihang loob ng tao. Lumalim ang gabi, ngunit nanatili sila doon, magkayakap, nakikinig sa mga pamilyar na tunog ng kanilang bahay na puno ng buhay at mga kwento. Sa loob, maririnig nila si Ricky na nagtatrabaho sa kanyang mga proyekto, si Ana na naghahanda ng mga aralin para bukas, at ang banayad na pagtiktak ng orasan sa kusina na nagmamarka sa mga mahahalagang sandali ng isang buhay na may layunin at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Andrew nang may ganap na katiyakan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi dahil sa kanyang bank account, kundi dahil sa tunay na pamana na kanyang binuo. Isang pamilyang nagkakaisa, isang tahanang puno ng pag-ibig, at ang katiyakan na ang kanyang buhay ay nakagawa ng pagkakaiba sa mundo. At si Elena, tinitingnan ang lalaking nagbago sa kanyang desperadong pagtakas na isang paglalakbay ng pag-ibig at layunin, ay alam na ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Bawat matapang na pagpili, bawat sandali ng tiwala, bawat pagkilos ng pananampalataya ay nagdala sa kanya sa eksaktong lugar kung saan siya dapat naroroon, sa yakap ng kanyang tunay na pag-ibig, na napapalibutan ng pamilyang pinili niyang buuin, sa isang bahay kung saan araw-araw nangyayari ang mga himala sa pamamagitan ng simpleng pagkilos ng pagmamahal ng walang kondisyon, wakas. Ngayon, sabihin mo ang iyong opinyon tungkol sa kwentong ito at kung saan mo ito pinapanood. Kung mayroon kang nais ibahagi sa amin, iwanan ito sa seksyon ng komento na may taos-pusong mga salita. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ni Andrew at Elena? Gusto naming basahin ang iyong opinyon. Maraming salamat sa iyong pagsama. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito upang hindi makaligtaan ang iba pang mga kawili-wiling kwento.